Guys, natamaan yung ating water pump guys. So yung dating nakita ko sa inyo na water pump, nasa ano po ito, nasa 1 taon mahigit ginagamit po ito. So natamaan siya ng kidlat. Yan guys, pati yung kanyang ground, yan 3 wire po ito. Nasunog. So natamaan yung ating tower, yan dito, natamaan, ubos yung ating internet dito, ang mga antenna. Natamaan siya, dumadaloy doon sa lahat ng kuryente dito sa bahay, kaya nasama yung ating water pump. So ang nangyari guys, nasunog yung kapasitor, sumabog yung kapasitor guys. Pinalitan ko ng bagong kapasitor kasi akala ko kapasitor lang yung nasunog. Yun pala guys, ay nasunog pala yung kasali na yung kanyang coil doon sa ilalim, yung armature niya nasunog pala. Grabe ang lakas pala ng kidlat guys, kahit armature kaya niyang sunugin. So tinesting ko guys, nilagyan ko ng kuan, wala pa rin, umuugong lang siya, tapos hindi siya umiikot, wala na siyang umiikot yung ganito niya. So nasira talaga yung ating water pump. Mula na pagka-install nito guys, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo nito, o walang aberya ito. Kahit anong oras, panda rin, mula 1 taon sigurong ginagamit guys, wala siyang aberya. So nasunog lang siya sa kidlat, kaya sayang yung water pump natin guys. So ang bili ko nito is nasa Shopee, ano lang, 2,000 plus lang siya. Ayan. So ang mali ko lang dito guys, hindi ko siya, yung ground, meron kasing ground ito. Yan. Yung ground hindi ko nilagay sa sa lupa. So sana nilagay ko na sa lupa. So kayo guys, pag nag-install kayo ng water pump, so dapat wag ninyong wag ninyong ipag walang bahala yung ground. So importante po yung ground guys. Baka kung nalagyan ko siya ng ground noon, baka makasurvive pa itong kuan, kasi yung ground kasi yung natamaan, nawala talaga yung wire. Ito na lang yung natira niyang wire. Ayan. So hindi ko na na-videohan yung paano na tamaan ng kidlat, nakalimutan kong i-video. Pero ito yung water pump guys. So sinubukan ko siya, wala pa rin siya, umuugong lang siya, kaya dead na yung ating water pump. So pwede pa ito i-rewind, pero mas maganda palit lang ng bago, dahil mahal rin yung bayad ng papa-rewind. Tapos nasa 2,000 plus naman ito sa Shopee, 2,000 plus. Kung ano po ito, 1 horsepower, ang kanyang inlet at saka outlet ay 1 inches yung water pump. Saka yung kanyang max head nasa 45 meters. Yung max head niya, yung kayang iakyat niya ng taas. So yan guys, yung ating water pump. So ito, mayroon tayong susubukan natin ito kung gagana ito. Hindi naman ito natamaan ng kidlat. Baka magamit natin ito guys. So susubukan natin ito kung gagana siya. Ipapakita ko sa inyo guys. So minaklas ko dahil kinakalawang na. Ayan, may ikot pa naman. Susubukan ko kung mabubuhay siya. Kung mabubuhay man siya guys, ay salamat at mapakinabangan natin. So matagal na panahon kasi itong na-standby, nasa 3 years na-standby dito sa bahay. So, hindi ko nagamit dahil meron naman ito. At saka yan yung forma niya. Hindi pa kasi tayo nakabili ng bago, kaya pagtsigaan muna natin ito. O i-try ko siyang rebuild kung gagana siya. Ipalit natin dito sa water pump. Sayang itong water pump ito, napakalakas nito guys. Saka walang sakit sa ulo nito. Na lang, nasa kidlat lang siya, natapos lang siya sa kidlat. Grabe lakas ng kidlat la guys. Yan yung water pump natin. So update ko kayo guys pag pa okay yung ating water pump ito. So gamit ito sa buong bahay namin guys, dahil nasa malayo yung tubig namin dito.
Kaya kailangan ng water pump talaga para mapaakyat dito sa bahay guys.